Alam mo ba na bago pa dumating ang mga Kastila, may isang makapangyarihang political center sa lugar na ngayon ay tinatawag nating Tondo, Manila. Ang nakakagulat, hindi lang ito isang simpleng barangay. Ang Tondo noon ay bahagi ng isang mahalagang trading network na konektado sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia. Pero paano nga ba naging makapangyarihan ang sinaunang Tondo at bakit parang nawala ito sa kasaysayan? Pag sinabi nating history ng Pilipinas, madalas ang unang pumapasok sa isip natin ay Spanish period. Pero centuries before 1521, may sarili ng political systems, leaders at international trade ang mga pamayanan sa kapuluan. Isa sa pinaka-importanting halimbawa nito ang Tondo. At ang challenge para sa mga historians, hindi tayong maraming written records tungkol sa sinaunang Tondo. Kaya karamihan sa alam natin ay kailangan buuin mula sa inscriptions, archaeological discoveries, foreign records at oral traditions. Isa sa pinakamalaking ebidensya ay ang tinatawag na Laguna Copperplate Inscriptions o LCI. Natagpuan ito sa Laguna at karaniwang nasa 900 CE. Nakaukit dito ang isang legal documents na gumagamit ng sinaunang script at wika na may impluensyang Sanskrit at Malay. Binabanggit din dito ang isang lugar na tinatawag na Tondo, kasama ang iba't ibang lugar sa paligid ng Laguna de Bay. Ibig sabihin, mahigit 1,100 years ago, may organized political communities na sa region na ito at hindi isolated ang mga tao. May evidence na ang mga sinaunang pamayanan sa paligid ng Manila Bay ay bahagi ng mas malawak na maritime trade network. Dumadaan ang mga mangangalakal sa mga ruta ng Southeast Asia kung saan nagpapalitan ng iba't ibang goods tulad ng ceramics, metal objects, beads, textiles at iba pang luxury item. Dahil strategic ang location ng Manila Bay, naging natural itong meeting point ng iba't ibang communities at traders. Pero bakit naging importante ang Tondo? Simple lang ang sagot, lokasyon. Ang Tondo ay nasa paligid ng Manila Bay at Pasig River System at noong sinaunang panahon, ang ilog at dagat ang pangunahing highways. Hindi mo kailangan ng modernong roads o airports. Kung kontrolado mo ang access ng waterways, mas madali mo makokontrol ang movement ng people, goods at information. Kaya ang Tondo ay may malaking advantage. Malapit ito sa mga pangunahing water roads na nag-uugnay sa inland communities at sa Manila Bay. At dahil dito, naging bahagi ito ng isang regional network na mas malawak kaysa sa mismong Tondo. Pagdating ng Spanish period, nagbago ng malaki ang political landscape. Noong 1571, itinatag ng mga Kastila ang Manila bilang sentro ng kanilang colonial administration sa lugar. Unti-unting isinama ang mga dating independent o semi-independent political communities sa bagong colonial system. Dito nagsimulang magbago ang kahulugan ng Tondo. Mula sa isang sinaunang political at economic center, naging bahagi ito ng isang mas malaking colonial city structures. At habang lumilipas ang centuries, maraming detalye tungkol sa pre-colonial Tondo ang natabunan ng bagong history. Pero eto ang pinaka-interesting. Ang Tondo na kilala natin ngayon bilang isang highly urbanized district ng Metro Manila ay dating bahagi ng isang mundo kung saan ang mga ilog at dagat ang pangunahing highways ng Southeast Asia. At ang mga taong naninirahan dito more than 1,000 years ago ay hindi simpleng isolated villagers. Nakikipagkalakalan sila, may sariling political structures at bahagi sila ng mas malawak na regional network. Kaya kapag narinig mo ang pangalan na Tondo, huwag mo lang isipin ang modernong district ng Manila. Dahil bago pa ang skyscrapers, highways at modernong Metro Manila, may sinaunang Tondo ng nakikipag-ugnayan sa mundo. At marahil ang tunay na misteryo ay hindi kung nawala ang Tondo, kundi kung gaano karami sa kasaysayan nito ay hindi pa natin lubos na natutuklasan. And this is Book of Facts. Thank you for watching.